Isang magandang umaga po muli ng Sabado, commissions sa bawat isa sa atin ngayong umaga. At sana po ay kagaya ng lagi kong sinasabi, nakangiti po sana tayo lagi. Ano po, para sa ganun ay makita na masaya po ang buhay. Bagamat nakakaranas po tayo ng mga problema minsan o mga struggles sa buhay, but then always wear your best smile. Ika nga. Ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin ngayon ay exciting po ito kasi nung last time na ako po ay nakasama nyo sa usapang pangkalusugan ay tinalakay po natin yung tinatawag na yung restoration. Papaano ba sinisave ng dentist ang ating mga ngipin sa pamamagitan ng pagpasta po ng ating mga ngipin. So, alam ko na may napulot po tayong aral doon, no? Kasi sabi ko nga sa inyo noon na mas maganda po na agapan natin yung mga ngipin po natin na ma-save kaysa naman dumating sa punto na tayo po ay mas gagastos po ng malaki dahil napabayaan po natin doon sa early stage po na nasisira po siya. Kaya ngayong umaga, isang paraan na naman po ng pagsisave ng ngipin ng aking tatalakayin po sa bawat isa sa atin. At sana po, yung pagsasama-sama natin na mga 30 minutes ngayong umaga ay makapulot po kayo ng aral hinggil sa aking mga sasabihin. At maaring sasabihin po ninyo after po ng ating presentation ngayong umaga ay mas maigi kung maaagapan nyo nga ng mas maaga ang inyong mga ngipin para ma-save kaysa naman umabot sa mas mahirap na proseso at syempre mas may kamahalan ang kanyang gagastusin. Kaya ito po muli ang iyong lingkod, Dr. Darwin P. Gaba at samahan niyo po ako sa umagang ito sa 30 minutong ating pagsasama-sama nawa ay makapag-ambag po ako ng malaking bagay para sa ating po lahat upang sa ganun mas makita po natin ang kahalagahan ng ating mga ngipin. Bakit nga po ba napakahalaga ng mga ngipin po natin? Sa mga unang pagtatalakay, nasabi ko na kung ano yung mga function ng ating mga ngipin. Napaka-importante po yan. Unang-una, syempre yan po ang ating ginagamit para sa ganun, pang-masticate o pang-nguya natin sa pagkain natin. Na-imagine niyo po ba na wala kayong ngipin tapos kumakain po kayo? Paano kaya nangunguya yung pagkain, di ba? Syempre, pangalawa, aesthetic. Yung pong pagngiti natin, pag nakisalamuha po tayo sa ibang tao, kailangan po natin yan para sa ganun ay ma-present po natin ang ating sarili ng maayos. Ibig sabihin, nagre-reflect po sa atin, pagkatao, pagka po ang nakikita sa ating mga ngipin ay maayos po siya. Okay, so yan po ang ah, magiging isang napakahalagang function po ng ating mga ngipin. Sige po, pag-uumpisa tayo para sa ganun ay malaman na natin kung ano yung pag-uusapan natin ngayong umaga. At uh, mag-share po ako ng isang lecture ngayon patungkol sa tinatawag nating root canal treatment. Okay, so pagka po narinig niyo po ba yung root canal treatment, ano po ang pumapasok sa ating mga isipan, no? So, narinig na po ba natin 'to na tinatawag na root canal treatment? Ayan po. Check po natin yung ating slides para po maipakita ko sa inyo ang tinatawag na root canal treatment. Yan. So, root canal treatment. Parang medyo mahirap po siyang intindihin agad. Ano po, pagka po narinig po natin tong bagay na ito kasi maaring yung terminologies niya ay
mahirap po natin mag-gets agad. Pero pag inintindi po natin yung root canal treatment, ano po yung unang mababasa natin dyan sa term na yan? Root, di po ba? So, kapag root, yung puno niya, yung nasa ilalim. Kanal, ang ibig sabihin ng kanal, siyempre meron siyang parang kanal, may butas siya, no? May butas siya. So, iti-treat natin yung butas na nandoon sa puno o yung root. Pag nakita niyo po yung ngipin na naka-flash sa screen sa mga nanonood po ng Facebook, makikita niyo po dito, meron siyang isang ngipin na cross-section po siya. Nakikita po natin yung parts niya. So, meron siyang crown, meron siyang root, and then makikita po niyo yung canal or yung pulp. Sa mga hindi po nakakakita dahil sa radyo po kayo nakikinig, parang imagine niyo po yung isang puno, meron siyang nasa gitna, yung tinatawag na parang Ilocano bugas na kunada niya. So meron siyang hole doon sa gitna. So i-discuss ko po sa inyo kung ano po yung nakapaloob dito sa root canal treatment na ito. Yan, tingnan muna natin yung parts ng ngipin para hindi po tayo malito. Ano po? Yung nasa taas, kapag po ang ngipin na i-picture niyo yung nakikita niyo dito, kung wala po kayong live FB, yung nasa taas po ng ngipin, ang tawag po doon ay crown. Yung ulo niya, crown po ang tawag doon. Doon sa crown, meron tayong tinatawag na part na enamel at saka dentin. Yung enamel, yung nasa ibabaw. Yung dentin, yung nasa gitna. And then, syempre may gums po ang ating pinaglalagyan ng ngipin, may buto. And then yung susunod po sa pangatlong layer ay yung pulp. Then dun sa pulp na yan, meron tayong mga nerve at saka mga blood vessels. Yun po yung sakop na ng root area, yung nasa baba po ng ngipin. So na-imagine po ba natin mga commissions po dyan sa mga kababayan natin sa kabundukan, sa lahat po ng naaabot ng DZMR, no? Sa Ifugao Province. Ayan po, sa Banawe ay pupunta po kami dyan sa Banawe within this month, no? At alam ko marami tayong tagapakinig po dyan sa Ifugao. Okay, so balita ko nga sa mga kaibigan kong dentista ay mas ano pa yung mga yan, ano? Pag nagpunta ng dentist, pag sinabi ng dentist na bubunutin, ayaw. Gusto talaga ipasave at talagang pinag-iipunan po nila para masave po ang kanilang mga ngipin. Ayan po, nakita po natin yung parts ng ating mga ngipin, no? Andyan yung crown at root. So, yung pulp, dyan po nakakonsentrate ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Kapag nasira po ang ngipin, meron siyang dental caries, which is na-discuss natin last time. At yung dental caries na yan ay umabot siya sa tinatawag na pulp o yung nerve. Magkakaroon po ng tinatawag na inflammation or mamamaga po yung nerve. Kaya kung maranasan nyo na po yan, naranasan nyo na po ba yung sumakit ng ngipin? Yung halos hindi po kayo makatulog dahil po umaatake ang sakit po ng inyong ngipin. Ang ibig sabihin po noon, narating na po niya yung tinatawag na nerve o yung pulp. Kaya maraming mga pasyente, mga tao na nagsasabing, Dok, sobrang sakit, hindi ko siya matiis. Yun po yung pinaka-first na attempt po niya na makapasok sa nerve. Lalo pag healthy yung ngipin and then nasira, malapit siya sa nerve, nagkaroon ka na ng pulpitis. Napakasakit po niyan. Sabi nga ng kanta, napakasakit Kuya Eddie. Pero wala po kayo ibang magagawa dyan kung di bumisita sa inyong dentista. Yan po. Pagka po yan ay nagkaroon na ng inflammation, hindi na po pwedeng pastahan yan. Yung sinasabi po natin last time, di ba ang ginagawa po namin last time nag-discuss niya pasta or yung restoration, ipinipilit ng pasyente minsan na pastahan dahil ang alam niya pwede. Pero ine-explain po namin na hindi na pwede. Kaya pag sumakit na po yung ngipin, ano na po yan, medyo alanganin na po yung restoration na procedure yan. So, sasabihin na ng dentist sa inyo, gusto mo bang masave ang ngipin mo? Kapag ka ikaw ay pumayag na masave, gagawin na po yung tinatawag dating root canal treatment. Yan. Okay, so what is root canal? Ang ibig sabihin ng root canal,
It is a dental procedure that relieves pain caused by an infected or abscessed tooth. During the root canal process, the inflamed pulp is removed, and the surface of the inside of the tooth are then cleaned and disinfected, and a filling is placed to seal the space. So, ipaliwanag ko lang po ulit, no? Ano po? Yung root canal treatment, ito po yung ginagawa ng mga dentist para ma-relieve yung pain. So, yung pain na nararamdaman mo ay mawala. Kasi talagang inflamed na eh, masakit na talaga eh. So, minsan yung mga iba, pag kaya pa nilang tiisin, nagme-mefenamic, no? Kahit minsan di nagpapa-check up sa dentist. Basta, doktor, minom po ako ng mefenamic. Ganun po ang kanilang sinasabi. So, yung mga infected natin mga ngipin, yan, ginagawa po dyan, root canal. So, yung gagawin po dyan, mamaya, papakita ko po yung video para sa ganun ma-appreciate po natin kung paano po siya ginagawa, no? So, tinatanggal yung pulp and then nililinis yung kanal. Pagka malinis na yung kanal, talagang malinis na siya. Meron kaming inilalagay sa gitna, ang tawag dun gutta percha, para ma-fill po yung o ma-seal po yung space or yung kanal na aming inopen. Yan. So, pag nakita nyo po dito sa picture, meron kaming ginagamit dyan na parang file or yung tinatawag na maliliit na parang barena, no? Yan po ang ginagamit namin para sa ganun ay linisin po yung loob ng kanal ng ating mga ngipin. Yan. So, sa pamamagitan kasi niyan, kung meron pong abscess ang ating mga ngipin or may infection dun sa loob, maaalis po yon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paglilinis ng dentist sa ating ngipin doon sa kanyang kanal. O, nasusundan po ba natin? So, pag kayo po ay may ngipin at nakaramdam kayo ng sakit at ayaw niyong mabunot, yan po ang isa na ginagawa po namin para sa ganon masave. Mamaya po, sasabihin ko sa inyo kung ano po yung importance, bakit kailangan mong i-consider o kailangan mong pag-isipan na ipagawa sa dentist ang proseso na ito para masave po ang ating ngipin. Okay po, so yan po yung ginagamit namin, no? May file para linisin po ang kanal ng ating mga ngipin. Okay. Ngayon, ipapanood ko po sa inyo yung isang video para sa ganun ma-appreciate po natin yung ah, yung yung paggawa ng root canal na iyan. Check po natin. Nothing looks, feels, or functions like your natural teeth. And with the right care, your smile can last a lifetime. But problems like decay, disease, or injury can threaten teeth and ruin smiles. Thanks to advances in treatment and technology, many teeth can be saved. One way a tooth can be saved is with a procedure called root canal treatment, also known as endodontic treatment. Endodontics is a specialized area of dentistry focused on treating disease or injury to the dental pulp. Endodontists are dental specialists with advanced training in root canal treatment. They are experts in saving your natural teeth using state-of-the-art technologies like microscopes and digital imaging to treat you quickly and comfortably. Let's take a step-by-step look at a modern root canal procedure. Here is a healthy tooth. Inside the tooth, under the white enamel, is a hard tissue called dentin. Inside the dentin is a soft tissue called pulp. The pulp contains the tooth's nerves and blood vessels. It extends from the crown of the tooth into the roots of your teeth. If the pulp becomes inflamed or infected, your endodontist will remove it, relieving your pain or discomfort. Here's how root canal treatment works. First, your endodontist will numb the tooth so that you won't feel anything during the procedure. A small shield isolates the tooth, keeping it dry and clean.
An opening is made through the crown of the tooth and into the pulp chamber. Fluid is put in the canals to kill any bacteria and help rinse out debris. Then, the pulp is removed. Using small instruments, the endodontist carefully cleans and shapes the canals. After the space is cleaned and shaped, the endodontist fills and seals the root canals. In most cases, a temporary filling is placed to close the opening until you see your dentist. After your endodontist is finished, you must return to your dentist to have your tooth properly restored with a filling or crown. That protects the tooth and is important to ensure the success of your root canal treatment. A tooth that has had root canal treatment often lasts a lifetime, so you keep smiling with confidence. Ayan po. So nakita po natin yung proseso ng pagro-root canal. So maliwanag po doon na nakita natin na yung paglilinis po ng kanal ng ngipin ang siyang magiging dahilan para sa ganun ay ma-fill siya ng yung space niya. So, diyan po, pagka po malinis na po yung ano niya, yung kanyang kanal, doon naman po namin siya i-close na. Okay? So, bawat isa po na nakikinig ngayon, willing po ba tayo na pagka dumating sa punto na tayo po ay dumating na sumakit po ang ating ngipin ay willing po ba tayo na magpa-undergo ng root canal? Kasi ito pong root canal, minsan kinatatakutan po ng iba na hindi naman dapat siyang katakutan, no? Minsan po ay nangangamba sila na baka masakit, baka ito ay nakakatakot, parang ganun po ang kanilang mga experience na na parang ina-anticipate, no? Pero alam niyo po, pag po tayo ay may tiwala sa ating dentista na kaya po niyang i-save ang ating mga ngipin, makikita po natin na magkakaroon po tayo ng mga ngiting ganyan, no? Alam niyo po ba na yung ngiti ay minsan mahirap po mahirap siyang bilhin, no? Nanggagaling yan sa puso yung tunay ng ngiti. Pero pag talagang gusto niyo yung magandang ngiti, kailangan po natin ng dentist na mag-aalaga po ng ating ngipin. Okay, so doktor, nangina ba dayta? Mahal ba yung root canal? Yan po yung sinasabi ko kanina sa inyo. Kapag mas maaga ang ating pag-prevent sa ating mga ngipin na sira, mas hindi po tayo magkakagastos ng malaki. Kapag medyo late, dahil dinidelay po natin kasi syempre, dinidelay kasi walang gastos, walang magagastos. Pero alam niyo po ba, the more we delay na mga proseso ng ating mga kalusugan, kahit sa medical or dental, the more delay, the more po the expenses ang magiging problem natin. Kaya yung prevention, pinakamaganda ho yan. Na-discuss ko nung pinakauna nating mga usapang pangkalusugan. And then, itong mga sumunod na yan na yung pagsisave. Ngayon, medyo mas mas malalim na mga proseso na syempre pagka chinarge po ng dentist yan ay mas mahal. Kaya doon dapat tayo doon sa una, prevention, no? Pag alam natin, sinabi ng dentist, kailangan i-prevent, gawin, ipagawa na po natin kaagad. Kasi pag umabot tayo sa ganitong sitwasyon at gusto nating ma-save, magsasakripisyo po tayo ng finances natin. Right. Okay, so magkano ba, doktor? Depende po yan sa sa mga dentist natin. So may mga standard fee kami. Tanungin po natin sa mga dentist natin. But I wish and I hope and I pray that's why we are educating you through radio, through sa aming mga pagpupunta sa mga missions, para mas malaman nyo agad na kung mas maagap, mas okay. Pero kung late na, meron pa ring remedyo. Kami po ay handang
magsakripisyo at magserbisyo para sa ganun i-save po ang ating mga ngipin. Okay? Yan. So, ano pa ang dapat nating malaman? Ayan. A genuine smile comes from the heart, but a healthy smile needs good dental care. Kaya kailangan po natin ang ating mga dentist. Kailangan nyo po kami para sa inyong confident, para sa inyong healthy smile, para po maganda ang function ng inyong oral cavity, masarap po tayong kumain kasi wala po tayong iniindang sakit ng ating mga ngipin. Alam niyo, minsan meron akong isang kaibigan na pastor, as in talaga sabi niya, Pastor, sabi niya sa akin, ganito pala pagka sumakit ang ngipin na grabe, hindi ako makatulog, sabi niya gano'n. So, ganun po yung mga worst scenario ng ating mga pasyente. Kaya, hanggat maaari, the more we prevent, the better. Ano po? Yan. Kaya, sa umagang ito, sana po ay nakapulot po tayo ng aral. No? Hindi man natin napanood yung presentation ko, pero yung mga nakikinig po sa mga kapatiran po natin dyan, sa malalayong lugar, basta ti importante, adda ko maitigundaway nga mapan kayo kadagiti dentist, tapno ipa-check up dagiti ngipin tayo. Tapno ti kasta, babaen kanyada, ibagada mo't no niya ti kasayaatan. Ya? Narigat man nga panunuten pero konti ang dentist sa ratio ng mga tao. Kaya mahirap din pong makakuha ng appointment sa dentist. Tapos pagka medyo nagtitipid pa tayo, ganun po talaga. Ang ating kalusugan po, pag nag-invest po tayo dyan, tayo rin po ang magbe-benefit. So kung gusto niyo po na huwag gumastos ng malaki, you prevent, you discipline yourself, and of course, you consult your doctor para alam mo ang iyong gagawin. Muli mga kamisyon, salamat po sa inyong pagantabay, pakikisama sa akin sa loob ng 30 minutes. At sana muli sa susunod na buwan, na-excite po ako kasi medyo matagal-tagal pa pero magkikita-kita ulit tayo sa larangan ng radyo at sa platform ng Facebook Live para magkaroon ulit tayo ng magandang discussion o usapang pangkalusugan sa susunod na buwan sa huling Sabado. Ito po muli ang inyong lingkod, Dr. Darwin P. Gaba, na nagpapaalam ngayon pero makikita muli tayo sa susunod na buwan. At muli, sa Diyos ang papuri.